Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada Alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Bilang bahagi ng Project Improve Quality Education in the Bangsamoro Land o Project Iqbal, matagumpay na naihatid at naipamahagi ng Property and Supply Section ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang mga Learner's Kit, Teacher Kit at iba pang mahalagang kagamitan sa School Division Office ng Maguindanao del Sur. Layunin ng naturang proyekto na mapabuti ang kalidad na edukasyon sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kagamitan para sa mga guro at mag-aaral. Kabilang sa mga paaralang tumanggap ng nasabing mga kagamitan ay Masdar Elementary School, Kilangan National High School, Kilangan Elementary School, Baya Elementary School, Gagandanan Elementary School, Dato Abdul Qadir O Matalam Senior Elementary School, Damalasag Elementary School, Dato Bandalang Mamasabulod Elementary School, Dato Udtog Matalam Senior Main National High School, Mamalimping Elementary School at Dalgan Elementary School. Patuloy ang MBHTE sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong matiyak na walang Bangsamoro learner ang maiiwan sa pag-abot ng dekalidad na edukasyon. Samantala, nag-abot ng tulong pinansyal ang Overseas Workers Welfare Bureau ng Ministry of Labor and Employment sa mga naulilang pamilya ng isang overseas Bangsamoro worker na pumanaw halos 2 buwan na ang nakakalipas habang nagtatrabaho bilang domestic helper sa Kingdom of Saudi Arabia. Noong Nobyembre 7, personal na iniabot ng OWWB Director Anwaruddin Tayuan kasama ang kanyang pangkat mula sa MOLE ang 50,000 pesos bilang tulong pinansyal sa byudo sa isang person with disability sa 2 nilang menor de edad na anak. Ang mga benepisyaryo ay naninirahan sa Manday, Barangay Bagwa, Mother Cotabato City. Ang nasabing tulong ay bahagi ng Social Benefits Program ng OWWB na naglalayong suportahan ang mga pamilya ng mga Bangsamoro worker sa panahon ng pagkamatay, kapansanan o dismemberment. Ayon kay Tayuan, patuloy na ipinakikita ng OWWB MOLE na hindi pinababayaan ng Bangsamoro government ang mga overseas workers at kanilang pamilya, lalo na sa panahon ng pangangailangang pinansyal. Samantala, naging matagumpay naman ang 2-day activity ng Kaalalay sa Sports Volleyball Clinic for Girls 2025 sa Cotabato Rashida High School at Kamakailan. Mahigit 80 kabataang babaeng atleta ang lumahok sa nasabing aktibidad na inorganisa ng Bangsamoro Sports Commission katuwang ang Office of Deputy Speaker Attorney Shah Elijah Dumama Alba. Layunin ng aktibidad na paunlarin ang kasanayan at disiplina ng mga young athletes. Ayon sa kalahok na si Alay Saganda, malaki ang naging tulong ng training sa pagpapabuti ng kanyang serving skills at pagdaragdag ng kaalaman para sa mga susunod na kompetisyon. Ang programa ay bahagi ng Kaalalay sa Sports Initiative ni MP Dumama Alba sa pamamagitan ng TDIF upang patuloy na suportahan at bigyang lakas ang kabataang Bangsamoro sa larangan ng sports. Samantala, inanunsyo naman ng Bangsamoro Journal of Human Capital Development sa pangunguna ng Center for Research and Policy Development ng Development Academy of the Bangsamoro ang pagbubukas ng call for papers para sa kanilang nalalapit na issue ngayong taon. Layunin ng BMGHCD na hikayatin ang mga scholar, mananaliksik, professional at akademiko na magsumite ng kanilang mga original na artikulong pananaliksik na mag-aambag sa pagpapalawak ng kaalaman sa larangan ng human capital development. Ang huling araw ng pagsusumite ng abstract ay Nobyembre 11, 2025 habang ang notification of acceptance ay ilalabas sa Nobyembre 13, 2025. Para sa mga nais magsumite, bisitahin lamang po ang kanilang Facebook page para sa karagdagang detalye. Ayon sa anunsyo, ang journal ay peer-reviewed at open access na publikasyon para sa dekalidad na pananaliksik sa human capital development. Nakisa naman ang Bangsamoro government kasama ang mamamayan ng Tawi-Tawi sa pagdiriwang ng 6th
45th Sheikh Karimul Maktoum Day noong Nobyembre 7, 2025 sa Simunul kung saan matatagpuan ang pinakamatandang mosque sa bansa. Binigyang diin din sa programa ang kahalagahan ng Sheikh Karimul Maktoum Mosque bilang simbolo ng pananampalataya, pagkakakilanlan at kasaysayan ng Islam sa Pilipinas. Ipinakita rin ang mga plano para sa pagtatayo ng Sheikh Maktoum Shrine sa Sibuto at ang restorasyon ng mosque sa Simunul upang mapangalagaan ang mga sagradong puok at maitaguyod ang kultural na pamana. Naghatid ng mensahe ng pagkikisa ang mga kinatawan ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage. Nagbigay din ng suporta ang National Commission on Muslim Filipinos na nagpatibay ng pangako sa pagpapanatili ng kasaysayan at kultura ng rehiyon. Dumalo rin sa programa si Senator Robin Hood Padilla na kinilala ang kontribusyon ng mga Muslim sa kasaysayan at kultura ng bansa at pinuri ang Bangsamoro sa kanilang patuloy na pagsusulong ng pananampalataya at pamana. Ang selebrasyon ay dinaluhan ng mga Bangsamoro professionals at local officials bilang pagkakaisa sa pagpapanatili ng pamana ni Sheikh Karimul Maktoum, palakas ng kultural at espiritual na pundasyon ng Bangsamoro. Sa ating panahon ngayon, patuloy na minomonitor ng Pag-asa si Bagyong Juan matapos itong tumama sa bahagi ng baybayin ng La Union kaninang madaling araw. Ayon sa pinakahuling datos ng Pag-asa, alas 3 ng madaling araw kanina ang sentro ng Bagyong Juan ay namataan sa karagatan ng Bangaral, La Union. Taglay nito ang lakas na hangin ng 150 km kada oras malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umabot sa 230 km kada oras. Kumikilos ito pa kanluran hanggang kanluran sa bilis ng 25 km kada oras. Samantala, makakaranas naman ang pag-ulan ng Mindanao buhat ng localized thunderstorms, kaya kahit walang direktang epekto si Juan sa atin, manatili pa rin nakaalerto sa posibleng pagbaha, malalakas na hangin at pagguho ng lupa. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Johan Onayan, Dipatungan ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamoro.